Vlog tayo ulit. Vlog tayo. Okay. Magandang hapon po mga ka-corner. Meron na naman ho tayong mga vlog today. Actually, I have 2 vlogs that I have to do today. Pero I'm gonna post them in a different time. So, ang vlog po natin today is regarding po sa 4 na Filipino na nag-cross po ng border nag-cross sila sa USA, and then nung pinabalik na sila, hinarang sila ng mga border patrol. Nung hinarang po sila, meron hong hindi maganda na sinabi ang border patrol sa kanila. So itong vlog na to today, gusto ko lang po i-remind sa mga kababayan po natin na mga Pilipino na bago lang ho dito sa Canada na huwag silang magpanik or huwag silang matakot kapag in-stop sila or hininto sila ng mga border patrol. Ang nangyari po sa 4 na Pilipino, pero nangyari po ito different time, different instances. So, yung sa 2 Pilipino po, sila po ang nagsampa ng reklamo. Mag-asawa po sila, and ang pagkakaalam ko po, nag-cross sila papuntang USA dahil po yung asawa niya is na-promote as manager. Wala pa po silang landed immigrant status dito sa Canada. Baguhan lang sila, and actually nag-apply na sila for their landed immigrant status, pero nag-decide silang mag-cross ng border kasi to celebrate ang new achievement ng asawa niya. Bago nga ho pala, nakalabas na yung mga halaman ko dito. Mag-start na po ako na linisin ang garden tomorrow, and then mag-start na po magtanim. Okay, balik po tayo sa kwento po natin. So, nag-cross po yung mag-asawa sa USA para i-celebrate lang nila ang tagumpay na natamo ng asawa niya. So, walang problem po nung nag-cross sila, nung bumalik na po sila dito sa Canada. Ang nangyari po, hininto po sila ng border patrol. Sa pagkakaintindi ko po sa kwento, yung border patrol na nag-stop sa kanila is puti and Canadian, and ang pagkakaintindi ko po sa kwento is very racist po yung Canadian police. Nung in-stop po sila, hiningian sila ng mga documents, which nabigay naman nila yung mga dokumento na hinihingi sa kanila, and wala namang illegal sa ginawa nila. Bumalik sila on time dito sa Canada, and pero natapat po sila sa isang police na masyadong racist. Yun nga po, hiningi po yung mga dokumento sa kanila, and after po na ma-present nila ang document, for some reason, sinabihan po sila na kumuha na ng ticket pabalik po sa Pilipinas. Ngayon, hindi po nila maintindihan kung bakit sinabi sa kanila yon ng Canadian Patrol. So, nagtanong po sila kung ano ba ang ground nila na pinapakuha sila ng airplane ticket at ipababalik sila sa Pilipinas. So, walang mabuting or walang maayos na explanation na ginawa, or walang mabuting explanation na sinabi ang border patrol. So ang nangyari ho doon, sinabihan lang ho sila na dahil sa inyo, kayo ang dahilan kung bakit ang mga fellow Canadians ko is walang trabaho ngayon. Kayo ang kumukuha, kayong mga immigrants ang kumukuha ng trabaho para sa aming mga born and raised dito daw sa Canada. So, naalarma po sila, natakot sila, syempre, pinagbantaan po sila na ibaband pag hindi lumabas ng Pilipinas. So, ang ginawa po ng mag-asawa, kumuha ho sila ng ticket right away para umuwi sa Pilipinas. Bago po nila kumuha ng ticket, pumunta po sila sa isang news dito po sa amin at nagsumbong. So, nung nagsumbong na po sila, nalaman nila na hindi lang pala sila ang ginawan ng ganitong klaseng sitwasyon ng mga border patrol. Meron pa palang other Filipinos, and hindi lang Filipino, kundi Indian nationalities and Vietnamese nationalities ang ginawa ng ganung kaso. So ngayon nagsampa sila ng kaso as a whole, nag-hire sila lahat ng lawyer, isang lawyer na magpe-present sa kanila. So ang masasabi ko lang po sa inyo, kapag kayo po ang na-stop ng border patrol, huwag ho kayong masindak,
huwag ho kayong matakot at lalong-lalo na ho, huwag kayong magpanik. Kasi po, sa totoo lang, ang trabaho po ng mga Border Patrol is, number 1, to check that you have a proper documentation. Legit ang mga documents mo. Ang mga ID mo or passport hindi expired. And kung lumabas ka man sa bansa, make sure na hindi ka overtime or hindi nag-lapse ang restriction mo. Bumalik ka sa tamang oras. Isa din po sa ginagawa ng Border Police is to make sure na chine-check nila yung sasakyan mo, to make sure na wala kang mga illegal weapons, wala kang drugs sa sasakyan, registered ang sasakyan mo at hindi paso or hindi expired ang license mo. Yun lang po ang mga ano nila. And aside from that, to make sure na hindi kayo illegal na papasok dito sa Canada or babalik dito sa Canada. Yun lang po talaga ang ano nila, trabaho nila. Pero wala ho silang right. They don't have the right to say na kinuha mo ang trabaho na para sa mga Canadians. Kasi kung ako po yun, magre-reason out po ako. Hindi po masamang mag-reason out sa mga Border Patrol. Kaya lang po, ilagay din po natin sa tama ang pagre-reason out natin. Hindi tayo maninigaw, hindi tayo gagamit ng mga racist na salita, hindi rin tayo magmumura, at kalmado lang po tayo. Pwede ho natin silang kausapin. At pwede po nating sabihin sa kanila na it is none of your business. Kung lumabas man kami ng bansa at bumalik kami sa tamang oras. Kailangan ho maayos ho ang pakikipag-usap. Para ho sa ganun is hindi po kayo kasuhan or hindi po kayo hulihin. So, pinapaalala ko lang po sa inyo na kung sakaling ma-stop po kayo ng Border Patrol at mag-start na mag-inspect sa inyo, wag ho kayong matatakot. Kasi hindi naman ho nila kayo gagalawin. And ako, sa payo ko, kailangan ho, kalmado lang ho tayo. Para sa ganun, hindi po maging scattered ang pag-iisip natin. Makakaisip po tayo ng mabuti, makakaisip tayo kung anong tamang dapat sabihin sa mga taong ito. Kasi, dito po sa Canada, ang racism po is hindi naman talaga masyadong grabe katulad sa United States. Pero dito po kasi, marami din po na mga racist na mga government officials. Dahil nga po, ang pagkakaalam nila, kinukuha daw po ng mga immigrants ang mga trabaho na para po sa mga born and raised Canadians here. Kaya nga sabi ko nga sa kapatid ko, nag-usap kami ng kapatid ko, na sabi ko kung ako ito, sasabihin ko or tatanungin ko yung Border Patrol na yun na nagsabi sa akin na kinukuha mo ang mga trabaho para sa aming born and raised Canadian citizen here. Sasabihin ko sa kanya, bakit? Kayo ba naglilinis ng kubeta? Kayo ba gumagawa ng mga maruruming gawain? Kayo ho ba naglo-laundry? Naghuhugas ng pinggan? Nagmamap? Kasi ang pagkakaalam ko ho puro mga landed immigrants ang gumagawa ho nun Kahit labag ho sa kalooban nila at hindi po yun ang naging natapos nilang profession, mga immigrants ho ang gumagawa. So sabi ko nga sa kapatid ko, pasalamat sila, hindi ako yung tao na stop niya because I'm gonna fight for my right. So anyhow, yun lang po ang masasabi ko, na kapag na-stop ho kayo ng Border Patrol, wag ho kayong matakot. And when you reason out, make sure na kalmado kayo, hindi kayo sumisigaw, hindi kayo magmumura, at hindi kayo magbibitaw ng salita na racist. Kasi pwede ho kayong kasuhan. So, yun lang po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. If you guys are new in this channel, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell. So this way you guys don't miss any of my videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and magandang hapon po. And may the good Lord bless us all. Thank you guys again for watching and see you guys on my next video. Bye for now.